Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Yan po ang mga katagang binitawan ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang mga alagad. Noong ang kanyang mga alagad ay nagugulumihanan, nababagabag, dahil na rin sa sinabi ni Jesus sa kanila na mangyayari kapag siya ay malapit ng mamatay at maging pagkatapos ng kanyang kamatayan. Tayo man na mga lingkod ng Diyos, dumarating din ang kabagabagan, kapigatian sa buhay. Nagugulumihanan din tayo paminsan-minsan at kuminsan madalas din. Ito ay bunga ng sari-saring mga problema, mga bagay na nangyayari sa mundo na nagdudulot, kung tawagin sa English, ng hindi lang physical, kundi maging mental and emotional stress at kuminsan pa nga ay distress. Yang mga bagay na nararanasan natin at nakikita natin ay pinalalala ng mga nangyayari at para bagang wala ng katapusan na pagsubok na dinaranas ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Kaya dapat matuto tayo doon sa sinabi ng ating Panginoong Sukristo na huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Bakit niya sinabi yun? Ano ang kanyang mga ipinayo? Bayan niyo munang basahin ko po ang nasa Juan 16, ang talata ay 33. Ganito ang kanyang pahayag. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Sa makatwid, kapansin-pansin na ipinagpauna na ng ating Panginoong Sukristo kung ano ang daranasin ng kanyang mga alagad, ng mga tunay ng mga lingkod niya dito sa mundo. Ang sabi niya, sa sanglibutang ito, mayroon kayong kapighatian. Pero dapat bang doon tayo magtuon ng ating isipan at ng ating kalooban? Hindi. Sapagkat ang sabi ni Jesus, sa akin magkakaroon kayo ng kapayapaan. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat dinaig ko ang sanglibutan. Sa makatwid, ayaw ni Kristo na tayo po ay madaig ng kapighatian, kundi tayo ang dapat dumaig sa kapighatian. Paano ginawa ni Kristo na ang mga lingkod niya, ang kanyang mga alagad, ay mabigyan ng lakas ng loob, madaig ang kapighatian sa halip na sila ang madaig ng kapighatian? Ano ba ang ipinangako niya sa kanyang mga alagad? Dito naman sa 14 ng Juan, ang mga talata ay 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Sa makatid, para maaliw ang mga lingkod ng Diyos at ang mga alagad ng ating Panginoong Sukristo, nangako siya. Ang sabi niya, doon niya sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Ako niya ay paroroon. Sa makatwid, sinabi niya ang dahilan kung bakit kailangan siyang umalis, na yun ay ikinalungkot ng kanyang mga alagad. Paroroon na niya ako para ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ano ang mangyayari kapag naihanda na yun? Ang sabi ni Kristo, pag nakahanda na yun, babalik ako para kayo kunin upang kayo mapunta doon sa aking kinaroroonan.
Sa makatwid, iyan dapat tinatandaan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na si Kristo babalik para kunin tayo at tayo ay sumakanya magpakailanman. Ngayon, yung bang mga alagad niya, sinampalatayanan yung sinabi ng ating Panginoong Kristo? Yun ba ay nakapagpalakas ng kanilang kalooban? Pakinggan niyo po ang nakasulat naman dito sa mga gawa sa 1:9 hanggang 11. Ito ang nakasulat. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito, may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa makatwid, lubos na sinampalatayanan ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo na si Kristo nga ay babalik. Kaya nung si Kristo ay umakyat na at nakatingin ang mga tao habang siya ay tinatanggap doon sa langit, ang sabi ng mga apostol, tandaan ninyo, si Kristo, kung paanong tinanggap siya sa langit, mula roon, paparito siya gaya ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa makatwid, yan ang dapat nating pananampalataya. Darating at darating ang ating Panginoong Kristo. Kaya hindi tayo dapat magulumihanan. Pero sabi nga nung iba, parang ang tagal na . Nag-aantabay tayo, sinampalatayanan natin at sinasampalatayanan natin si Kristo'y darating. Pero ang tagal-tagal naman. Kaya hindi nyo na kami masisisi kung kami mawalan ng pag-asa, kung kami ay madala ng mga nararamdaman namin, lalo na ng kalungkutan. Ano po ba ang tiniyak ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tunay na tagasunod para makatagal sila at makarating doon sa langit? Balikan natin sa Juan 14. Ang talata po naman ay 28, gayon din sa mga talatang 16 at 18. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Sa makatwid, inassure ng ating Panginoong Kristo na yung mga tunay niyang alagad hindi mamamalaging nag-iisa. Pinangakuan niya sila na padadalhan ng ibang mang-aaliw. Kasi alam niya nagugulumihanan . Alam niya yung kanyang mga alagad nakararanas ng hirap, ng kapighatian. Kaya kailangan merong umaliw sa kanila. Ang sabi ni Kristo, padadalhan ko kayo ng ibang mga aliw. Alin yung mga aliw na yun? Niliwanag din niya. Yun ang espiritu ng katotohanan. Yun ang Espiritu Santo. Kaya hindi kayo mag-iisa. Kaya yung kapangyarihan na yun, yung Espiritu Santo, dapat nararamdaman natin sa tuwi-tuwi na. Dahil yun ang aaliw sa atin. At totoo naman talaga. Pagka nararamdaman natin yung Espiritu Santo na isinusugo ni Kristo sa ating mga puso, hindi ba tayo naaaliw? Maaaring lumuluha tayo. Maaaring naaalala pa rin natin ang mga kapighatian. Pero naaaliw tayo sapagkat naranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Ano naman ang parte natin
Anong bahagi natin habang tayo naghahanda sa pagparito ng ating Panginoong Kristo? Tingnan niyo ang pahayag ng mga apostol dito po sa unang Tesalonica 5:2, 6 hanggang 10. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng iba, kundi tayo mangagpuyat at mangagpigil. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Datapwat, palibas ay mga anak tayo ng araw. Mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Sa makatwid, ang pinahayag at ang payo ng mga apostol na dapat nating gawin na yun ang bahagi natin habang nag-aantabay ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong natutulog, kundi tayo ay maging mapagpuyat at mapagpigil. Ano ba ibig sabihin ng huwag tayong matutulog, mga kapatid? Yung ba ay katulad nung pagtulog sa gabi ng tao? O yung pagtulog ng iba habang sumasamba? Hindi po. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo anyay mangagpuyat at maging mapagpigil. Ang kailangan anya ninyo ay isuot yung baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, pati na yung turbante ng pag-asa ng ating kaligtasan. Paano nga natin gagawin yun? Ano ang kahulugan nun? Tuloy natin ang basa ng Biblia dito naman sa Mateo sa 24. Ang mga talata po ay 42 hanggang 44. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sa makatwid, niliwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi niyang huwag kayong natutulog, kailangan maging mapagpuyat kayo. Anong katumbas nun? Lagi kayong maging handa. Laging handa. Sapagkat hindi niyo anya nalalaman ang oras na darating ang Panginoon. Katunayan sa ano itinulad ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, gayaan niya ng magnanakaw. Hindi si Kristo ang itinulad sa magnanakaw, kundi yung kanyang pagbabalik, yung pagparito ni Kristo gaya ng magnanakaw. Ano ba ang ibig sabihin nun? Hindi niyo nalalaman kung anong araw at oras darating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong kailangan natin? Dapat lagi tayong handa. Para sa ganon, huwag tayong manakawan. Manakawan ng kaligtasan. Paano nga yung paghahanda na yun? Paano natin isasagawa yung paghahanda na yun? Dito po, sa 2 Pedro, sa 3:14, ganitong pahayag at 11. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka-maawain. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yayaman na niyang kayo'y naghihintay ng mga bagay nito. Pagsikapan ninyo
na masumpungang nasa kapayapaan kayo. Anong ibig sabihin ng nasa kapayapaan? Alam niyo mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos tinawag sa kapayapaan. Paano ba tinawag sa kapayapaan tayo? Nung tayo ay tawagin sa iglesia. Pero nangangahulugan ba yun na kapag ka ikaw ay namamalagi sa talaan, halimbawa, ng iglesia, talagang ikaw ay nasa kapayapaan na? At talagang ikaw ay naghahanda para sa kaligtasan? Hindi. Ang sabi rito, kailangan walang dungis at walang kapintasan. Pansinin niyo yun, mga kapatid. Walang dungis, walang kapintasan ang ating buhay at pamumuhay. Yan ang dapat pinagsisikapan natin. Hindi kung nagsisikap tayo sa iba't ibang mga bagay, sa paghahanap buhay, hindi kailangan na kalimutan natin yung tayo ay dapat palang walang dungis at walang kapintasan sa pamumuhay. Kasi tandaan ninyo, mga kapatid, doon sa Efeso sa 5:27, ay sinabi ng apostol si Pablo na ang iglesia iaharap kay Kristo na walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Pagka halimbawa may mga kapatid at maraming mga kapatid, maraming mga may tungkulin, maraming mga tagapanguna na lumalabag sa aral, may kapintasan yun. At malaki kapintasan yun. Pagka ang isang kapatid ayaw ng sumamba, ayaw ng maglingkod, ayaw ng gawin yung kanyang pananagutan, may kapintasan yun. Ano po? May kapintasan yun eh. Kailangan wala tayong kapintasan. Pagka ang isang kapatid hindi nagbabagong buhay, kundi nabubuhay na siya sa laman, ibig sabihin ni gumagawa siya ng mga mali, may kapintasan. Kapag ka ang mag-asawa, lagi na lang nag-aaway, may kapintasan yun. Kapag ka ang anak, palasagot sa kanyang mga magulang, may kapintasan yun. May dungis yun. Kapag ka ang isang kapatid napupuot sa kanyang kapatid, may kapintasan yun. Pagka ang isang kapatid lumabag na sa aral o nagpunta na sa ibang aral, may kapintasan yun. Dapat magsikap tayo na ang buhay at pamumuhay natin walang dungis at walang kapintasan. Hanggang kailan tayo magsisikap? Sabi nga kanina, ang tagal-tagal naman kasi. Naiinip na eh. Pakinggan po ninyo ang pahayag pa rin ni Pablo dito naman sa Pilipos sa 1, ang talata ay 6. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Meron palang dapat gawin kung hanggang kailan tayo dapat mabuhay ng walang kapintasan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y lubos na nagkakatiwala na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Pansinin niyo, meron tayong sinimulan. Kung ano yung sinimulan natin, yung mabuting gawa, kailangan lubusin natin. Lubusin. Pagka binasa sa English, bring it to completion. Merong panahon na makukumpleto yun eh. Masama yung sinimulan mo isang bagay, hindi mo kinumpleto. Hindi po ba? Halimbawa, may pinatatrabaho sa iyo yung amo mo. Sinimulan mo, hindi mo naman tinapos. Magagalit lang yung amo mo. Nagpatayo ka ng bahay o nagtayo ka ng bahay. Sinimulan mo lang. Pagkatapos hindi mo tinapos, walang kwentang bahay yan. Kaya kailangan makumpleto yun. Hanggang kailan yun makukumpleto? O kailan lang yun makukumpleto? Hanggang sa pagdating anya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuloy-tuloy. Hindi ka tumitigil. Hindi ka naliligaw. Ano po? Sa paggawa ng mabuti. Alin ba yung mabuti na sinimulan nating gawin na dapat nating lubusin hanggang sa araw ng pagdating ni Kristo? Dito po sa Roma, sa 7, ang talata ay 12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at
mabuti. Ang mabuti, yung kautusan ng Diyos. Yung aral, yung doktrina, yun ang mabuti. Kaya dapat itinataguyod natin yung doktrina. Kaya sa kabila ng kalagayan natin, mga kapatid, hindi kami nagsasawa na ituro sa inyo kung ano yung doktrina. Hindi namin sinasabi sa inyo, iwan nyo na yan. O maniwala na kayo sa ibang mga doktrinang itinuturo ng iba. Doon sa mga bagong doktrina. Hindi natin sinasabi yun. Sapagkat yung doktrinang tinanggap natin, yun ang tunay. Yun ang totoo. Yun ang mabuti. Yun ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya kailangan lubusin natin ang pagsunod sa aral hanggang sa araw ng paghuhukom o pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya paulit-ulit po ang aming payo na sa kabila ng ating kasalukuyang kalagayan, sumunod pa rin tayo sa aral, sa doktrina. Ang bigat to . Alam nyo po, itong pagsunod para kang nakikipagbuno, para kang nakikipag-wrestling, para kang nakikipag-away . Kaya ano ang sinabi ng mga apostol na dapat nating gawin? Sino ang dapat nating tularan? Paano natin itataguyod yung ating pananampalataya at yung mga aral na ating sinunod? Dito rin sa unang Timoteo, sa 6:12 po naman, ganito ang sabi. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ang sabi ng apostol na si Pablo, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Hindi basta sinabi ni Pablo na makipagbaka ka. Hindi ganun. Ang sabi niya, niliwanag niya, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Kailangan yung pakikipaglaban natin mabuti. Mabuti. Bakit? Para makapanangan ka sa buhay na walang hanggan. Sino bang dapat magsilbing halimbawa sa atin nang nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka? At paano natin malalaman, mga kapatid, kung yung pakikipaglaban natin, pakikipagbaka natin mabuti talaga? Pakinggan ninyo. 2 Timoteo sa 4, ang talata po ay 6 hanggang 8. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Si Pablo pala mismo ang napakagandang halimbawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Paano niya nalaman yun? Ang sabi niya, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Paano niya nagawa yun na natapos ang takbo? Kailan ba natatapos ang takbo? Sabi ni Pablo, dumating na ang panahon na ako'y iaalay na, ang panahon ng aking pagpanaw. Sa makatwid, ang mabuting pakikipagbaka, kailangan matapos mo yun hanggang sa araw ng kamatayan. Kanina, binasa natin hanggang sa pagparito ni Kristo. Sa makatwid, kung alin man dun sa dalawa ang mauna, dapat marating natin yun. Paano natin mararating yun? Na nakipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Ang sabi nga ni Pablo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya ang tanong, naiingatan ba natin yung ating pananampalataya? Yung kayang mga kapatid natin na sumunod na sa ibang aral. Yung mga kapatid nating nagsasabing hanggang ngayon daw, sumasampalataya sila sa sugo ng Diyos sa mga huling araw. Pero hindi na nila matanggap yung ibang tinuro ng sinugo.
Yung kaya ay naingatan ng pananampalataya. Yung kayang mga kapatid natin na maaaring nasa loob pa ng iglesia, pero lumalabag na sa aral, nabubuhay na sa anomalya at mga korupsyon at kung ano-ano pa ang ginagawa ng uusig ng kapwa. Yung kaya naingatan nila ang kanilang pananampalataya. Tanungin natin yung ating sarili. Naiingatan ba natin ang ating pananampalataya? Hanggang ngayon ba ang mga magulang naaasikaso pa ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak? Hanggang ngayon ba yung mga anak namamalagi ang kanilang pagmamahal at paggalang sa kanilang mga magulang? Hanggang ngayon ba nabubuhay tayo sa kapayapaan? Yan ang pag-iingat ng ating pananampalataya. Kailangan ingatan natin yan sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga, ano ang ipinayo sa atin at anong dapat nating gawin para matiyak natin na lagi nating naiingatan ang ating pananampalataya? Kasi sinimulan na yan natin noong una eh. Kaya nga tayo nanindigan. Kaya nga marami sa atin ang tumanggap ng maling pagtitiwalag. Inuulit natin yung maling pagtitiwalag. Tiniis natin yun eh. Meron pa nga sa ating inusig eh. Meron pa nga sa atin na halos mamatay eh. Pero mga kapatid, paano natin nagagawa yun? Paano natin patuloy na magagawa yun? Pakinggan ninyo dito sa Apokalipsis, sa 3:3. Ganito ang nakasulat sa pagkakasalin sa Tagalog. Hindi ko nababasahin sa English. Alalahanin mo at isapuso ang mga leksyong iyong tinanggap at narinig. At ito'y tuparin mo at magsisi ka. Baguhin mo ang iyong masamang pag-iisip at patunayan mo sa gawa na ikaw ay nagsisisi. Kaya't kung hindi ka gigising, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa inyo. Ang sabi sa ating binasa, mga kapatid, alalahanin ninyo, gunitain ninyo, at isapuso ang mga leksyon, yung mga aral na inyong tinanggap at inyong narinig. Ano ba yung mga aral na tinanggap natin? Ano yung mga leksyon na tinanggap natin? Kaya ako tinatanong mga kapatid, kamakailan lang meron akong nakausap na isang kapatid, yun eh, biglang tumawag sa akin at sinasabi niya na siya raw ay sumama sa isang grupo na hindi ko nababanggitin ko aling grupo yun. Pero di umano ay naniniwala pa sila sa sugo. Doon sa mga aral na itinuro ng sugo. Kaya lang kulang yung itinuro ng sugo. Kaya meron kaming tinatanggap ngayon ng mga bagong aral na hindi namin dating ginagawa. Kaya nabuksan po ang aming isipan. Ang sabi ko, yung bang mga leksyon, yung mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo ay tama. Tama po. Sabi. Sa makatwid, kung sinunod mo yun, maliligtas ka. Kung ang sinasabi nyo ngayon ay hindi pala sapat, kulang pala yun. Ibig bang sabihin, yung mga namatay, at mismong ang sugo mismo at ang kapatid na Eranio Manalo, nung mamatay sila, na yun lang ang aral na kanilang mga sinunod, hindi pala sila maliligtas. Medyo nag-isip. Pero, hindi po kailangan talaga itong aral na ito, nasbuksan nga ang isipan namin. Ngayon, kaya ko lang naikwento sa inyo yan. Baka meron kasing iba na nanghawak doon sa aral, doon sa kanilang narinig nung araw, pero ngayon, binitawan na. Ang sabi ng Biblia, alalahanin ninyo, isapuso ninyo. Kaya hindi lang inaalaala, hindi lang sa isipan, kundi pati sa puso. Kaya nga nakatanim yun sa isipan at sa puso. Kaya maging yung trabaho ng sugo, kung natatandaan ninyo, yung nakasulat sa Apokalipsis 7,
1 hanggang 3, yung pahayag na trabaho ng sugo, pagtatatak. Bakit pagtatatak? Sapagkat pangangaral na may kalakip ng Espiritu Santo, yung pagtatatak itinatanim sa isipan at maging sa puso. Kaya ang isang tunay na lingkod ng Diyos, hindi niya malimot-limot yung aral. Pinangahawakan niya. Meron tayong mga kapatid na dumadalo ngayon. Tinitingnan ko yung mga nakatala, yung mga dumadalo, mga matatanda ng kapatid. Matatanda na. Matagal na. Bakit hindi nila mabitiwan yung aral? Kasi natatanda nila yun. Yun ang mahalaga. Para sa ganun, ay hindi manakaw sa kanila yung kaligtasan. Yun ang kanilang pinanghahawakan. Kaya merong mga kapatid dito na ipinanganak sa ganitong pananampalataya. Sa kabila ng pagsubok na naranasan nila, hindi sila bumitiw. Hawak-hawak nila yon. At meron ng mga inabutan ng kamatayan. Nanindigan sa panig ng katotohanan. Sana ganun tayong lahat, mga kapatid. Paano po yung mga problema? Pinagpaunan na yon. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag magulumihanan ang inyong puso. Tandaan ninyo, dinaig ko ang sanglibutan. Sa akin meron kayong kapayapaan. Kaya kung nagugulumihanan ka na, kapatid, pagkalitong-lito ka na at hindi mo malaman ang gagawin mo, ang gawin mo'y lumapit ka kay Jesus. Sa Kanya mo'y daing ang problema mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, may mga pagkakataon na talagang halos hindi ko na makaya. May mga pagkakataong pinanghihinaan ako ng loob. Lalo't nakikita kong ang naapektuhan hindi lamang ako, kundi maging ang aking sambahayan, lalo na ang aking mga anak. Lumapit tayo kay Jesus. Sabi niya, sa akin meron kayong kapayapaan. Isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo. Ang mga aaliwin kayo. Yun ang kailangan natin. Kaya kaming mga ministro, kami nila Ka-Hobe, nila Ka-Nani, ni Ka-Vincent, bagamat iilan lang kami, ang lagi namin pinagsisikapan at hindi hiling sa Ama. Ama, bago kami tumupad ng tungkulin, bago kami humarap sa aming mga kapatid, maaari bang basbasan mo muna kami? Maaari ba na ituro mo sa amin ang dapat namin gawin? Maaari bang ang lalabas sa aming mga bibig, yun lamang mga salita na magdudulot ng iba yung pananampalataya na tatagan ang pag-asa ng aming mga kapatid? Sapagkat alam naming hirap na rin ang kanilang buhay. Hirap na rin ang kanilang kalooban. Gusto lang namin na maaliw hanggang sa makatagal kami sa araw ng paghuhukom, hanggang sa araw ng kamatayan. Yan ang lagi nating hilingin sa Panginoong Diyos, mga kapatid, at maging sa ating Panginoong Hesukristo. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamalasakit. Palibasa, nakikita mo ang kalagayan namin sa mundong ito. Alam mo po ang mga nararanasan ng iyong mga anak at ang matinding pagsubok sa aming pananampalataya. Nagtatapat kami, tao lang kami. Dinaratnan kami ng mga panghihina ng kalooban. Kung minsan halos makabitiw na ang iyong mga anak, halos madala na kami ng iba. Subalit nagsisika pa rin kami sapagkat ang aming pag-aasa. Hindi naman masasayang ang aming mga puhunan. Manghawak lang kami sa iyong mga aral. Darating ang panahon at tabuhin namin ang kaligtasan. Ang amin lang pakiusap, O Diyos, palakasin mo kami sa pananampalataya. Basbasan mo ang bawat sambayan. Lalo na ang aming mga anak. Nalulungkot kami kapag nakikita namin sila
na malayo sa kanilang mga dating kasama sa paglilingkod. Hindi na nagagawa ang kanilang dating ginagawa. Gayunpaman, Panginoon, ikaw na ang bahalang mag-ingat sa kanila. Itinapon man sila ng kanilang mga kaibigan. Saluhin mo sila, Panginoon, para sa kapakanan ng kanilang kaligtasan, lalo na ang mga maliliit pa. Hindi namin alam kung anong naghihintay sa kanilang buhay. Nakikiusap kami na sana palakasin mo. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya habang sila'y nagkakaisip at lumalaki. Kanilang maunawaan ang tunay na aral, panghawakan nila hanggang sa araw ng kamatayan at paghuhukom. Ama, tulungan mo ang iyong mga anak. May mga suliranin ng iyong mga lingkod, ikaw lang po ang aming pinagtitiwalaan. Ang iba sa kasalukuyan may karamdaman. Abutin mo sana ang iyong mga anak. Sa ganyang mga pagkakataon man lang patunayan mo po na hindi mo sila pinababayaang nag-iisa. Na sa kabila ng kasalukuyan naming kalagayan, naririyan ka, nakikinig sa aming mga panalangin at ibinibigay mo ang mga lunas. Tulungan mo, Panginoong Diyos, ang bayan mo. Maawa ka na. Alam namin hindi maiiwasan ang pagsubok. Kaya naman ang amin lang pakiusap sa iyo pagka ang pagsubok dumarating at nagpapatuloy. Magpatuloy din ang pag-alalay mo sa iyong mga lingkod. Huwag mo kaming kailanman bibitawan. At pagka nakikita mong nakakabitiw na kami, hawakan mo kaming pahigpit. Yakapin mo ang iyong mga anak. Gusto naming makarating sa piling mo. Narito ang mga matatanda na naglilingkod sa iyo. Maaaring malapit na rin kaming dumating sa aming hukay. Gayon pa man, Panginoon, mahalaga sa amin maramdaman ikaw ang kasama namin araw-araw. At sana nga po, bigay mo pa ang aming kahilingan na kung maaari, makita pa namin na ang bayan mo'y babalik sa dati nitong maayos na kalagayan. Jesus na aming Panginoon, nariyan ka sa piling ng Ama, napakadali mong sabihin at ibulong sa Kanya ang pangangailangan ng iyong mga lingkod. Maaari po ba palakasin mo ang aming pananampalataya? Pag may nakikita kang halos mawala ng pag-asa, alalayan mong mabuti, huwag mo kaming bitawan. At lagi mong ipamagitan ang aming mga panalangin sa Ama. Higit sa lahat, kaawaan mo na ang iyong iglesia. Ama, lubos na ang aming pagtitiwala. Ikaw ang kasama namin sa tuwi-tuwi. Tutulungan mo ang ginagawa naming mga pagsamba at paglilingkod sa iyo. Babasbasan mo po ang bawat sambahayan. Ibibigay mo ang lunas sa aming mga suliranin. Ikaw na po ang magbibigay ng aming mga pangangailangan araw-araw. Aaliwin mo rin kami sa aming mga kalungkutan. Lahat ng ito aming hinihiling, laki pang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.